Una sa lahat, lalaking siklistang naipit sa dalawang bus sa Cavite naputulan ng braso. Habang sa Antipolo, may binatilyong initak ng bayaw. Kamay naman ang naputol. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga kalsada, bahay, eskwelahan at iba pang estruktura sa Negros Occidental nabagsakan ng abong binuga ng Bulkang Kanlaon. Ang pagsusot ng face masks required na. Ancestral House sa Baguio nasunog. Lalaki nalapnos ang balat. Sa pool sa video, lineman sa Southern Leyte nanlupaypay na makuryente sa poste. Lalaking nagsuot ng police uniform para mag-alakardo dalisay sa kanilang Christmas party, sinita ng PNP. Lalaking bumarel at pumatay sa CEO ng isang insurance company, tila instant celebrity dahil sa kanyang itsura. At sa showbiz, may K-pop group na magpapahinga muna habang meron namang nagbabalik. Biglang nawala ng malay ang lineman na yan na nasa taas ng poste sa Hinunangan, Southern Leyte. Nakuryente po siya. Base sa investigasyon, nag-i-install ng transformer ang lineman ng aksidenteng mahawakan ang live wire. Isinugod siya sa ospital at nasa maayos na ngayong kalagayan. Magpapasko pa naman pero may pamilyang nasunugan sa Baguio City. Ang mitsa ng apoy, palyadong extension. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Napasugod ang mga bombero sa Barangay Happy Home sa Baguio City pasado alas 8 kaninang umaga. Sumiklap ang sunog sa dalawang palapag na bahay. Mabilis gumapang ang apoy dahil gawa sa kahoy ang bahay na itinuturing na ancestral home. Nadamay pa ang katabi nitong abandonadong bahay. Agad namang lumikas ang mga nasunugan. Tanging pera at gadgets lang ang naisalba nila. Inisip ko po yung buhay, syempre gamit ko lang mapatay yung mga anak ko, buti nakalabas sila. Habang sinaselba ang ilang gamit, nalapnos ang kamay ng padre de pamilya. Nilapatan yan ng paunang lunas. Kwento niya, nagsimula ang apoy sa extension kung saan nakasaksak ang blower at charger. Tinanggal ko po yung blower, tapos okay naman po, tapos pinalitan ko ng charger. Ngayon, gumagamit po kasi kami ng extension, pero direct po kami doon sa saksakan. Siguro po may problema yung saksakan or yung extension. Tumagal ng 1 oras ang sunog bago tuluyang naapula ng mga bumbero. Estimated cost of damage natin as to our investigator is more or less 324,000. More or less pa lang yun. Well, this is under investigation pa rin. Pupunta pa lang yung mga investigators natin to conduct investigation. Titignan natin kung anong pinagulan natin. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Required mag-face mask ang mga residente sa Baguio City, Negros Occidental dahil sa ashfall mula po sa Bulkang Kanlaon. Marami na rin lumikas pero may ilang nagmamatigas. Nasa frontline ng balitang yan, Gio Robles. Nabalot ng abo ang mga kalsada, bahay, eskwelahan, simbahan at marami pang estruktura mula sa drone video na ito ni Justin Librado mula sa bayan ng Baguio City, Negros Occidental. Sa kapal ng abo, halos mag-zero visibility sa kalsada. Lubhang delikado yan sa mga motorista, lalo sa mga nagmamaneho ng motorsiklo. Sa tindi ng asphalt, mandatory na ang pagsuot ng face mask gaya dito sa Baguio City. Masakit sa mata na may masangsang na amoy ang abo dulot ng asupre. Ang ilang residente nangangamba sa kanilang kalusugan. Nag-ulan ng abo, lumudamol gadya, babaw is in gadya kabaho ya. Sa tindi ng abo, gumamit na ng pressure washer ang ibang residente para malinis ang mga kalsada. Halos 2,000 residente mula sa 4 na upper barangays sa Baguio City ang sapilitang inilikas. Mistulang ghost town ang ilang barangay sa Baguio City. Si Alma Solis, hindi napigilang maging emosyonal. Wala raw siyang nabitbit na gamit. Sir, gaybi ko sa road sa kulba, gaano ko, nagakulurog ko.
Sa kabila ng banta ng Canlaon, may ilang residenteng naninirahan sa loob ng 6-kilometer danger zone na hindi lumikas, gaya ng mga kalalakihang ito na inaalala mga alagang hayop. Nakikiusap kami sa mga tao na cooperation na lang kasi kami din na mahihirapan kapag bumalik sila, may mangyari, hindi namin sila mahanap. Sa buong araw, hindi nasilayan ng Canlaon dahil nabalot ito ng ulap. Pabugso-bugso ang ulan sa Negros, kaya malaki ang banta ng lahar flow sa mga bayan na nakaranas ng ashfall. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ang gobyerno sa worst-case scenario. So, yes, we're ready. We know what to do, and we have already started to send food packs, and we already started to send all of the things that we bring to those who are in evacuation centers. Aabot daw sa 1.4 million food packs ang nakahandang ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development para sa mga apektado. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Babala po, sensitibo ang aming ibabalita. Naputol ang braso ng isang siklistang naipit sa gitna ng dalawang bus sa Cavite. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nangyari, boss? Nadali kayo ba yung nakabay? Nakaupo at nangihina ang lalaking ito sa isang tricycle sa Noveleta, Cavite. Nagkalat ang dugo sa kalsada habang nakapatong putol niyang braso sa gulong ng tricycle. Naputulan siya ng kamay matapos maipit sa karambola ng mga sasakyan sa barangay Magdiwang. Base sa investigasyon, binabagtas ng minibus ang Manila-Cavite Road nang mawalan daw ito ng preno. Nasa pulito ang malaking bus at naipit sa gitna ang siklista. Sugatan din ng 3 iba pa, kabilang ang 2 tricycle driver. Dinala sila sa ospital. Maharap ang driver ng minibus sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injury and multiple damage to property. Ligtas naman ang naputulan ng braso. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kamay rin ang naputol sa isang lalaking initak ng kanyang bayaw sa Antipolo. Yan at iba pang balita ng pananaga at pananaksak sa Frontline Report ni Ninaong Pauco. Tumambad ang putol na kamay sa loob ng isang bahay sa Antipolo City, Rizal. Galing yan sa isang lalaking pinagtataga hanggang sa mapatay ng kanyang bayaw. Base sa investigasyon, galing ang biktima at sospek mula sa Christmas party ng pinagtratrabahuhan nilang kumpanya nang magkaroon sila ng pagtatalo. Hindi raw nagustuhan ng sospek ang biro ng lalaki, kaya tinaga siya. Sinalag daw ng biktima ang itak gamit ang kanyang kamay kaya naputol ito. Arestado ang sospek na mahaharap sa kasong murder. Sa Antipolo pa rin, nagulantang ang mga residente nang mag-away ang 2 lasing na lalaki. Pareho silang may hawak na bolo hanggang sa isa sa kanila ang nataga ang mukha. Dinala sa ospital ang biktima. Ayon sa mga otoridad, nagkapikunan ang 2 habang nagiinuman. Tinutugis na ang sospek. Dead on the spot ang isang lolo sa Davao City. 3 beses siyang sinaksak sa leeg ng lasing na sospek. Ayon sa mga pulis, gustong ipaghiganti ng sospek ang kanyang kaibigan na nakaalitan ng biktima. Sumuko sa barangay ang sospek at dinala sa police station. Isa pang lalaki ang pinatay sa pananaksak sa Maasin City, Southern Leyte. Base sa investigasyon, biniro ng lasing na biktima ang sospek na senior citizen. Hindi ito nagustuhan ng sospek hanggang sa kumuha siya ng itak at sinaksak ang lalaki. Nakakulong ang lolo na nakaharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Ninaong Pauco, News 5. Grabe na nga ang traffic, grabe pa ang hirap sa pagbubuk ng masasakyan sa mga ride-hailing app at ang mahal pa. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Basa. Pauwi na si Charis matapos mamili ng kahon-kahon sa palengking ito sa Mandaluyong. Naisip niyang mag-book sa ride-hailing app. Pero medyo po kasi mataas po yung rate ngayon, lalo po sobrang traffic. Minsan po naghihintay po ako ng 1 oras, tapos minsan kakancel pa po. So sobrang hirap po talaga. ang ending, magta-tricycle na lang siya. Ganyan din ang pahayag ng ibang pauwi, gaya ni Robert na kasama ang asawa at anak. Bis na makakauwi na dapat mapagpahinga, di agad nakapagpahinga dahil sa minsan matagal yung book, traffic, ganun. Minsan nagji-jeep kasi mas mura siya. Sa taxi, sa Grab. 'Ang ending, magta-tricycle na lang siya. Ganyan din ang pahayag ng ibang pauwi, gaya ni Robert na kasama ang asawa at anak. Bis na makakauwi na dapat mapagpahinga, di agad nakapagpahinga dahil sa minsan matagal yung book, traffic, ganun. Minsan nagji-jeep kasi mas mura siya.
Ang ganitong buhol-buhol na traffic ang dahilan kaya kung minsan nagkakansela ng booking ang mga TNVS driver. Kahit nga raw malapit ang pickup, pero kung aabuti ng siyam-siyam sa daraanan, hindi raw yan tinutuloy ng ilang driver gaya ni Leo Alaria. Hindi naman daw dahil sa ayaw nilang maghatid sundo, pero dahil pahirap ang traffic. Sayang na po yung oras po namin na papunta ron. May mga ano po yan sir, acceptance rate at saka yung sa cancellation rate po. Ako naman po, minamaintain ko po yung cancellation ko sa loob ng isang araw, mga 2 beses lang or 3 sa loob ng isang araw po yun. Batay sa patakaran ng Grab, ratings ang apektado sa mga driver kung sila ang magkakansela. Obligado naman ang pasaherong magbayad ng 50 pesos na cancellation fee kapag nagkansela sila lampas sa 5 minuto matapos ang booking. Inaalmahan yan ng ilang pasahero. Kailangan din medyo kuhan sa amin kasi wala naman dumadating. Kaso nagbabayad ka pa eh. Dapat mo tanggalin kasi nagdodoble din yung gastos. Ang mga reklamo ng kanseladong booking nakarating din sa Senado. Pero pag pasahero mag-cancel, may 50 pesos na fine. Pag kayo nag-cancel, wala. Star lang pinagsasabi mo. O ba't gano'n? Lahat puro paborable sa inyo. Paano yung mga consumer ninyo? Paliwanag ng pamunuan ng Grab, may parusa naman sa mga driver na mababa ang rating. Napapansin na po na halimbawa cancel po siya ng cancel, sa bahagi rin po ng ating driver, nagkakaroon po ng evaluation kung kailangan pong suspindihin naman ang kanyang account. Kung may karapatan ang driver mag-cancel, dapat may karapatan din yung consumer mag-cancel. Depensa naman ng Grab, hindi nila basta-basta matatanggal yan dahil alinsunod ito sa regulasyon ng LTFRB. Sabi naman ng LTFRB, kung irereklamo sa kanila ang pag-cancel ng driver ng Transport Network Company, maaari silang patawan ng multang 5,000 pesos. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Humabol pa sa pagtataas singil ngayong Pasko ang kuryente. Ang ilang consumer tipid na raw sa paggamit ng mga Christmas lights. Nasa frontline ng balitang yan, Kari Cator. Mahal na nga ang mga bilihin at petrolyo, pati ba naman singil sa kuryente sumabay pa ngayong Pasko. Ayon sa Meralco, magpapatupad sila ng 10 centavos kada kilowatt-hour na dagdag singil ngayong Disyembre. Katumbas yan ng 21 hanggang 52 pesos na pagtaas sa inyong December bills kung kumukonsumo ng 200 hanggang 500 kilowatt-hours kada buwan. Ang dahilan ng dagdag singil, ang pagtaas ng generation charge na siyang ibinabayad ng power giant sa mga supplier ng kuryente. Kaya ang mga consumer, kanya-kanyang diskarte na para makatipid. May ilan pa nga na hindi na raw gagamit ng Christmas decor. Imbis na mapunta sa handaan, mapupunta sa para ang gagawin, magtitipid na lang sa kuryente. Hindi na po kami gumagamit para hindi na masyadong tumaas ang kuryente namin. Ilaw na lang po. Yung mga rep, hindi ko po pagsasabayin. Tsaka yung mga Christmas light, panggabi lang. Nagpaalala naman ang Meralco sa tamang paggamit ng Christmas lights. Gayon din sa may mga planong magbakasyon ngayong holiday season. Siguraduhin natin na yung Christmas lights na bibili natin may quality control markings. At make sure to use the appropriate type for indoor and outdoor use. Doon po sa mga kababayan natin na magbabakasyon po ngayong panahon ng Kapaskuhan, make sure po wag ho tayo mag-iiwan ng kahit na anong appliances na on. Lalo na po yung Christmas lights, baka mag-overheat. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. From Labubu to Lamumu, ang peking Labubu dolls na nabili online, nagmumulto raw. Alamin natin ang kababalaghang bumabalot dyan sa report ni Laila Pangilinan. Usong Labubu dolls. Pinagkakagastusan ng ilan. Pero namang mura niyan. Yun nga lang, hindi na Labubu, kundi Lamumu dolls. Dahil nagmumulto raw ito.
Ganyang kababalaghan ang naranasan daw ng mga batang anak ni Pringles Diongzon. Nagkanda leche-leche raw ang kanilang buhay mula nang bumili ng peking labubu online sa halagang 400 pesos. Ang 8 taong gulang niyang anak na si Bobby, nagsimula raw makaranas ng bangungot. Gising daw, hindi daw niya mahawakan, tas may katabing babae. Habang ang 6 na taong gulang namang si Lara, nakikipag-usap daw sa mga sumakabilang buhay. Pakinggan ang makapanindig balahibong actual audio recording ni Lara. Ay, Kuya Caspian. Kuya Caspian. Sorry, namatay ka na. Hindi ko na ikaw nakakararo. Sorry. Tsaka Ate Rarens, tsaka Lola Ray, tsaka Lola Sinyong, tsaka Papa Ibong. I love you. Lalong natakot si Pringles nang pabalik-balik na ang lagnat ng kanyang mga anak. Para sa kanilang peace of mind, dito na sila kumonsulta sa isang paranormal expert. Sinuri ang Labubu dolls, pero wala namang nakitang kakaiba. Ayon sa eksperto, sleep paralysis ang naranasan ni Bobby. Pag binangungot tayo to protect our body, yung sleep paralysis, pinapatigas yung katawan para maiwasan yung pagkabagok o yung pananakit sa katawan. Habang ang mga kakaibang voice message ni Lara, posibleng may kaugnayan lang sa exploration stage ng bata. Kaya mahalaga raw na bantayan ang online screen time ng mga bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, sa pool sa CCTV, lalaking nakatulog sa kainan dahil sa kalasingan, ninakawan. Suspect sa pagpatay sa isang CEO sa Amerika Hot Topic Online dahil sa kanyang itsura. At pamangkin ng aktor na si Rico Yan sasabak na rin sa showbiz. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa kainang yan sa Cebu City, makikitang nilapitan ng lalaking naka-helmet ang isang natutulog sa sobrang kalasingan. Kinapkapan niya ito at may kinuha. Paggising ng biktima, nawawala na ang kanyang belt bag at cellphone. Nabawi naman ang cellphone na may tracker pero tinutugis pa ang mga kawatan. Posibleng may kartel daw sa likod ng mahal na presyo ng bigas ngayon. Hinala ng ilang kongresista, may sabwatan sa pagmamanipula ng presyo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa kabila ng pagbabawas ng taripa sa importasyon ng bigas, nananatili pa ring mataas ang presyo nito sa palengke. Bagay na ikinainit ng ulo ng mga mambabatas. Mr. Chair, mag-ikot ka sa palengke, itataya ko na sweldo ko, bonus ko, pati bahay ko. Wala kang mabibili na lintik na less than 50 pesos. Bihira po, Mr. Chair. Pinagbobola tayo ng mga hinayupak na ito. Kung pagbabasihan ng report ng National Economic and Development Authority o NEDA, bumaba na ang farm gate price ng imported rice sa 20.51 pesos nitong Oktubre. Bumaba rin na ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Ayon naman sa Bureau of Customs, pumapalo sa 33.4 pesos per kilo ang landed price ng imported rice. Ipinapasa naman ito ng rice importers sa retailers ng 35 hanggang 41 pesos. What's happening? Bumaba pala lahat. Pero bakit mataas ang bigasyon natin? How come we cannot, hindi po ma-reconcile? Paliwanag ng retailers group. Usually po, nakakabili po yung mga retailers ng 38, papasa naman nila ng plus 4 pesos or 5 pesos. So nasa market po ng 42 or 43. Yun naman po mga well-milled rice, nabibili po nila ng 1,950, that is 39 pesos po or 40 pesos. Nabibinibenta naman po sa market ng 44 or 45 pesos. Are you saying, Mr. Chair, 10 pesos ang kita mo, 40, 50, 20 pa nga hanggang 60? Duda ng ilang kongresista may sabwatan sa pagmamanipula ng presyo, partikular sa mga importer at trader, lalo't mayroon daw oversupply ng bigas. Binibidhold nila
ang rice tax sa ngayon. Maawa naman sila, di ba? Pakawalan na nila ang rice tax na yan nang sa ganon, bumaba na ang presyo. Apektado na rin daw nito ang mga magsasaka. Aminado naman ng Department of Agriculture na posibleng may kartel nga. There's a cartel-like Yes, your opinion. environment. Pero The opinion of DA. Meron? May manipulation sa merkado? there's a situation environment that can, yes sir. Pero we Okay. cannot say na kasi hindi naman kami directly involved on that. Tingin naman ni Tulfo, baka dapat nang magtakda ng SRP ang DA. Magkakaroon tayo ng SRP na dapat 45 lang. Hindi, tutulog-tulog. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng DA. Para matapos ang pagtuturuan, gustong paimbitahan lahat ng stakeholders sa susunod na pagdinig, pati na ang mga kalihim ng DA, NEDA at iba pang kinauukulang ahensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kahapon nasabat ng NBI ang higit 100 kilo ng depleted uranium sa Pasay City at sa Cagayan de Oro. May dalawang tanong agad ang mga Pilipino. Una, ano yun? Pangalawa, at mas nakakabahala, para ba ito sa isang nuclear bomb? Sagutin po muna natin ang pangalawang tanong. Ang depleted uranium po ay hindi ginagawang nuclear device. Ang depleted uranium ay isang uri ng uranium na hindi na po ganun kalakas ang radioactivity at mas maliit po ang tsansa na mag-nuclear explosion. Ang chain reaction na nagresulta sa isang nuclear explosion. So hindi po ito pang nuclear weapons. Pero gamit na gamit itong depleted uranium para sa ibang uri ng makabagong weapon systems. Ang depleted uranium kasi ay 1.6 times na mas dense kaysa sa tingga. Ibig pong sabihin nito, sobrang siksik itong bakal nito. At dahil po dyan, kayang-kaya nitong tumagos sa halos kahit ano. Yan po ang dahilan kung bakit ginagamit ang depleted uranium sa mga armor-piercing na bala o pambutas ng bakal ng mga tangke. Halimbawa po niyan ang 30mm cannon ng A-10 Thunderbolt na gamit ng mga Amerikano mula po sa Iraq hanggang sa Afghanistan. Meron din ang mga 120mm cannons sa mga modernong tangke. Pag ang kalaban ay kapwa-tangke, ang ginagamit na bala ng mga ito ay depleted uranium o kaya minsan ay tungsten. Wala pong explosives ang bala na ito. Sa simpleng paliwanag, ang anti-armor or sabot round ay parang isang higanting pana na sobrang tigas at sobrang siksik dahil nga gawa ito sa depleted uranium. Pag tumama ito sa ibang tangke, tatagos po ito na parang mainit na kutsilyo sa mantekilya. At dahil po sa sobrang init ng penetrator, sasabog yung mga ammunition doon po sa loob ng tangke. Ang tawag po dito ay kinetic energy penetrators. Energy at inertia lamang po ang gamit, hindi po explosives. Ngayon, sabi natin kanina na hindi na ito kasing radioactive ng ibang uranium isotopes gaya po ng U-235. Kaya hindi po ito ginagamit sa mga nuclear weapons. Yun lang, may radiation pa rin po ito na delikado kung malanghap mo ang mga particles at pumasok po sa loob ng baga. Kung mangyari po yun, maaari po itong magresulta sa cancer. Kaya nung matapos ang dalawang Gulf Wars, ang reklamo po ng Iraq, tumaas ang bilang nila ng mga cancer patients dahil po sa dami ng depleted uranium ammunition na ginamit ng mga Allied Forces noong 1991 at noong 2003 invasion. Ito rin po ang importanteng detalye. Yung nakumpiskang depleted uranium sa Pasay City, kinabibilangan po ng 80 kilos ng mga bloke at higit 6 na kilo ng depleted uranium powder. Yung uranium powder po ang kinatatakutan ng mga otoridad dahil madali itong makakontaminate ng mga lugar at ng mga tao na magreresulta sa kapahamakan. Baka nga po masinghot. Ito rin po ang isa pang pangamba. Hindi man pwedeng gawing nuclear device ang depleted uranium, maaari naman itong gamitin sa tinatawag na dirty bomb. Ang dirty bomb po ay conventional na explosive na ang pakay ay magkalat ng radioactive contamination sa isang lugar. Diyan po magagamit ang depleted uranium powder. Kaya yan ngayon ang inaalam ng mga otoridad. Saang bansa nanggaling itong depleted uranium materials? Paano ito nakapasok sa loob ng bansa? At dahil merong seller, edi meron sigurong buyer. Sino kaya ang nagbabalak bumili nito? At saan kaya niya ito gagamitin?
Sinita ng PNP ang isang lalaking nagsuot ng police uniform sa isang Christmas party. Depensa naman ng lalaki, wala siyang masamang intensyon. Ginagaya lang daw niya si Cardo Dalisay. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Ngayong holiday season, kaliwat kanan ng Christmas parties. Bukod sa mga palaro at handaan, meron ding pagandahan ng costume. Naging usap-usapan sa social media ang executive ng isang brand ng sasakyan dahil hindi lang character ang ginaya niya. Nagbihis siya bilang isang pulis. Kumpleto mula sa asul na uniform, nameplate at patch pa ng Special Action Force. Ayon sa Philippine National Police, bawal yan. Hindi kasi pwedeng magsuot ng police uniform ang mga sibilyan, lalo na kung gagamitin lang ito sa party. Meron po kayong kakaharapin na kaso kapag sinuot niyo po yan, knowing na hindi naman kayo authorized magsuot niyan at yan ay identifiable sa PNP. Sabi ng PNP, iniimbestigahan na nila kung saan galing ang uniforme. Hiniram lang ba niya ito sa isang pulis? Kasi nga, na-mention nyo nga, may patch na. Sagot naman ng uploader ng picture, costume lang ito at hindi pambabasto sa pulisya. Nagpanggap lang daw ang presidente ng kumpanya bilang si Coco Martin sa ang probinsyano. Sagot naman ng PNP, kahit ano pa man ang intensyon, hindi pwedeng gawing costume ang kanilang uniforme. Posible raw maharap sa reklamong illegal use of uniform and insenya ang nasabing executive. May parusa raw yan na hanggang 6 na buwang pagkakakulong. Let us beware na bagamat ito ay for fun lang, but this will not sit well with the PNP. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Mag-aartista na rin ang pamangkin ng dating matinee idol na si Rico Yan. Siya si Alfie. Pumirma siya ng kontrata sa Viva Artists Entertainment. Full support at present pa sa contract signing si Claudine Barreto na dating ka-love team at ex ni Rico. Kahit nga raw ang aktres ay nagulat sa sobrang pagkakahawig ni na Alfie at Rico from eyes to smile. 19 years old na si Alfie na anak ng kapatid ng yumaong aktor. Say naman ni Alfie, easy start at mga endorsement muna ang kanyang priority. Huwag kayong bibitaw dahil marami pa akong maiinit na chika mamaya. Susunod, person of interest sa pagpatay sa CEO ng insurance company Timbog at pinagkakaguluhan online. Taylor Swift, higit 11 billion pesos ang pinambonus sa kanyang team sa The Eras Tour. At K-pop girl group na G-Friend, ibinida ang kanilang vocal sa kanilang comeback performance. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sumulat ang mga magulang ni Mary Jane Veloso kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanilang hiling, mabigyan ng clemency si Mary Jane para makauwi na sa kanilang bahay. Nasa frontline balitang yan si Raniel Pawit. Sabik na makita na mag-asawang sina Mang Cesar at Celia ang anak nilang si Mary Jane Veloso. Matapos kasing ilipat ng Indonesia ang legal custody kay Mary Jane sa Pilipinas, nakatakda ng pauwiin ang Pinay death row convict sa bansa bago magpasko. Yun nga lang, hindi pa siya makalalaya dahil ililipat lang siya ng kulungan pagbalik rito. Sa pagbisita ng News 5 sa mga magulang ni Mary Jane, ibinahagi nila sa amin ang personal na sulat nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Isa lang daw ang Christmas wish nila. Maawa po sana kayo. Alang-alang man lang sa kanyang mga anak na labis nang nasasabik sa kanya. Sa tagal na nagdurusa na walang kasalanan, sana po bigyan na ninyo ng clemency ang aking anak na si Mary Jane Veloso. Personal nang ipinaabot ng mag-asawa ang liham sa Pangulo kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega.
Nangako ang DFA na makakarating ang sulat sa palasyo. Ang Department of Justice una na ring sinabi na tanging si Pangulong Marcos lang ang pwedeng magpardon para makalaya si Veloso. Yun nga lang, tikom pa rin ang Pangulo sa anumang detalye sa kaso. We were asked by the Indonesian government that not to make any announcements until everything is settled. So let's respect that request. Habang hinihintay pa ang desisyon ng Presidente, naglunsad naman ang signature campaign ang grupong migrante para ipetisyon ang clemency ni Veloso. Target nila na makalikom ng 250,000 pirma na ibibigay rin nila sa Pangulo. Sa oras na makabalik sa bansa si Veloso, mananatili muna siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Pero pagdating dito sa Pilipinas ay itutuloy na rin ang kanyang full medical check-up dahil sa mga nakitang bukol sa kanyang obaryo at dibdib. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Naaresto na ang hinihinalang gunman na pumatay sa CEO ng isang health insurance company sa Amerika. Ang lalaking killer naging online crush pa ng marami. Narito ang Frontline News Abroad. Siya si Luigi Mangione, ang strong person of interest sa pagpatay sa CEO ng American insurance company na United Healthcare na si Brian Thompson. Binaril si Thompson noong Miyerkules sa tapat ng hotel sa Manhattan, New York. Ngayong araw, inaresto ng mga pulis si Mangione sa isang fast food chain. Nakuha sa kanya ang ghost gun o isang baril na ina-assemble gamit ang 3D printer. Pati ng mga peking ID gaya ng driver's license na may pangalang Mark Rosario. Sa investigasyon ng mga pulis, nag-book daw si Mangione sa isang hostel sa Manhattan kung saan nagstay ang bumaril kay Thompson matapos ang krimen. Pareho rin daw ang kanilang damit. Nakuha rin kay Mangione ang handwritten document na naglalaman umano ng motibo niya sa krimen. Hindi ito isinapubliko. Pero ilan daw sa mga nakasulat dito ay "These parasites had it coming." At "I do apologize for any stripe and trauma, but it had to be done," quote-unquote. Isang data engineer si Mangione. Graduate siya sa kursong Engineering, Computer, and Information Science sa University of Pennsylvania. High school valedictorian din siya at nag-trending pa ang speech niya. Gilman maintains its classic core values by cultivating minds, body, and spirit in its students, but also champions an environment of acceptance and diversity. Instant celebrity rin siya online dahil sa kanyang kapugian. Inoperahan din si Mangione sa likuran dahil sa severe chronic back pain. Bagamat hindi pa malinaw ang motibo niya sa pagpaslang kay Thompson, lumutang din online ang umano'y pagprotesta ni Mangione sa sistema ng healthcare at health insurance sa Amerika. Sa ngayon, naharap siya sa kasong murder at 4 counts ng kasong illegal possession of weapons. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. May nakakasana all na Christmas bonus si Taylor Swift sa staff niya sa The Eras Tour. Sa ulat ng ilang American media, tumataginting na $197 million o 11.4 billion pesos ang binigay niya sa kanyang team. Kabilang sa mga nabigyan ang prod staff, truck drivers, caterers, merch team, carpenters, dancers, band, security, choreographers, makeup team, physical therapist at video team. Pabonus niya yan ngayong tapos na ang kanyang The Eras Tour na huling ginanap sa Canada noong linggo. Ayon naman sa New York Times, kumita si Taylor ng more than $2 billion o mahigit 115 billion pesos sa naturang concert. Abangan, alamin ang mga pelikula at TV series na nominado sa Golden Globe Awards. At K-pop boy band na Tomorrow by Together magpapahinga muna sa music scene. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. It's that time of
of the Year para sa prestigious awards, gaya ng Golden Globes kung saan intense ang labanan. Ilan sa mga humakot ng nomination ang musical film na Wicked. 4 yan, kabilang ang Best Comedy or Musical, Best Actress para kay Cynthia Erivo, Best Supporting Actress for Ariana Grande at Cinematic and Box Office Achievement. Makakalaban ng Wicked sa Comedy or Musical category ang Anora, Challengers, Emilia Perez, A Real Pain at The Substance. Para naman sa TV, nominado ang The Day of the Jackal, Mr. and Mrs. Smith, The Diplomat, Shogun, Slow Horses at ang K-drama na Squid Game. Abangan ang winners sa Golden Globe sa Los Angeles this January 5. Sa K-pop naman, may big comeback at meron ding magpapahinga. Gaya ng grupong Tomorrow by Together na maglo-long-term break. Sabi ng management nilang Big Hit Music sa 39th Golden Disc Awards, this January 5 ang kanilang last activity for now. Magpapahinga ang members to spend quality time kasama ang kanilang pamilya. Kung kailan sila babalik, yan ang abangan natin. Ito naman ang nagbabalik, ang G-Friend. Nag-perform sila today sa Killing Voice kung saan well-flexed ang vocals ng mga K-drama. Sa January 13, ilalabas ang comeback album nilang Season of Memories. Yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampag-good night, sa kabila po ng gera, buhay na buhay ang Ukraine ngayong magpapasko. Nag-transform sa winter wonderland ang Kiev. Tinadtad ng Christmas decor ang ilang siglong St. Sophia Cathedral. Tampok ang Jan Christmas tree. May ice skating rink at amusement park pa. Siyempre, hindi mawawala ang food market para sa mga chikiting at young at heart na napagod sa pamasyal. Stand out ang Wonderland sa kabila ng hanggang 8 oras na blackout sa Ukraine dahil sa gera. Ang Christmas pasyalan itinuturing na simbolo ng pag-asa. At mga kapatid, 15 days na lang po at Pasko na. Yan pong 40, Lapit na. Lapit na. Kailan ba sweldo? Duty tayo niyan. Ayaw po 45 minuto ng pag-ibay sa malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.